Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So kanina nga ay nakuha ng Minnesota Timberwolves ang panalo laban sa Dallas Mavericks dahilan upang maiwasan ang pagkakawalay sa NBA West Finals. Again, naging dikit ang game sa huling minuto, ngunit this time nga ay hindi na nag-choke ang Timberwolves at nakuha nila ang panalo. Napag-usapan nga natin na sa history ng NBA, sa 155 teams na nalagay sa 3-0 deficit ay wala pang nakakabalik o nakakagawa ng successful comeback dito. Well, ang Timberwolves nga ay naniniwala na sila ang magiging unang team na makakabalik from down 3-0. So ang tanong ay may katotohanan nga ba ito o medyo delusional sila? Well, hindi natin aalisin ang tsansa ng Timberwolves dahil all 4 games nga ay naging dikit talaga sa final 3 minutes and could have gone either way. Slight changes lang nga at pwedeng mapunta sa Wolves sa mga panalo na ito. Ilan sa mga key adjustments na ginawa nila sa Game 4 ay ang pagtao ni McDaniels kay Kyrie Irving at ni Edwards naman kay Luka Doncic at ang pag-atake ni Karl Anthony Towns at ni Anthony Edwards sa pinta ng mas agresibo. Kung titingnan natin ang first 4 games ng series na ito ay may total score tayo na 433 to 425 in favor of Mavs. Ganyan nga kadikit ang series na ito mga kaibigan, subalit 3-1 na ito on paper. Kung titingnan natin ang next 3 games kung sakali na umabot man ito ng Game 7, ang next game ay sa home court ng Minnesota Timberwolves gagawin. Ang Game 6 ay sa home court ng Mavs at ang Game 7 ay sa Minnesota ulit. Both teams ay pinakita nga na capable silang manalo sa road. Ganun pa man babagsak nga ang lahat ng ito sa mga adjustments. Every game nga ay may pagkakataon ng mga team na gumawa ng pagbabago sa playoffs at sa ngayon hindi pa alam ng Timberwolves ang gagawin ng Mavs sa pagbabago. Kaya naman ang resulta ng Game 5 ay nakadepende sa kanilang in-game adjustments at isa pa ay hindi din natin tiyak kung makakabalik na ba si Dereck Lively Jr. na perfect 13 of 13 pa sa West Finals. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay kaya ng Timberwolves na gumawa ng history o nakaisa lang ito sa Dallas Mavericks? Habang kahapon naman matapos sa walisin ng Boston Celtics ang Indiana Pacers sa East Finals ay nauwi nga ni Jaylen Brown ang kanyang kauna-unahang East Finals MVP. First major award niya nga ito sa NBA dahil madalas na pupunta kay Jason Tatum ang mga individual awards. Well, madaming ang kinukwestiyon na naging desisyon ng NBA sa pagpili ng East Finals MVP. Siyam nga ang bumoto at 5 ang binoto si Jaylen Brown at 4 naman si Jason Tatum. Si Jaylen Brown ay nag-average sa East Finals ng 29.8 points, 5 rebounds, 3 assists, 2 steals, and 1 block per game on 52% shooting sa field. Habang si Jason Tatum naman ay 30.3 points, 10.3 rebounds, 6.3 assists, 1.2 steals, and 0.4 blocks per game on 46.4% shooting sa field. So clearly lamang sa offensive stats si Jason Tatum, subalit lamang naman si Brown sa efficiency at defensive stats. Sa palagay ko nga ang naging pinagkaiba dito ay kung sino ang nag-step up at nakagawa ng mga big plays sa clutch moments, mga winning plays nga na tinatawag. At kung ito nga ang pagbabasehan ay lamang nga talaga dito si Jaylen Brown sa series na ito. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay tama ang naging desisyon ng NBA sa pagpili ng Larry Bird East Finals MVP?